Sabi yung sa psalm natin this morning, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name." And we are reminded every time we celebrate a Mass to start the Mass or even start our day blessing the Lord. No? Because truly, it is a kumbaga, blessing the Lord is essentially a response, no, to the blessings that He has already bestowed upon us. No? Hindi naman natin mabibless ang Panginoon kung hindi niya tayo binless. No? And we are blessed with breath. We are blessed with our paggising sa umaga, every day. Kaya marami tayong dapat ipagpasalamat sa ating buhay. So let us have that attitude every day in our lives. Today's gospel is about the wedding in Cana, no, and the first miracle of Christ. No, we are very familiar of this, no, pagka dumadaan ng Epiphany, no. Usually Epiphany is where all the miracles ay binabasa natin sa gospel, no. At ito isang napakagandang bagay para sa atin na talagang makaka-relate tayo bawat isa. Hindi lamang sa pansarili nating buhay, kundi sa buhay natin bilang isang community at bilang isang simbahan. So at this point, no, Christ and His disciples and His mother attended a wedding. Siguro, malamang itong wedding na to is a wedding of one of their relatives. Kasi alam ni Mary kung ano yung nangyayari sa kitchen. O sabihin na natin sa mga supplies. No? Parang parte siya siguro ng wedding planning. Kasi alam niya yung dami ng wine. And there come a point na nauubusan na ng wine. No? Kasi alam naman natin, pagka celebration, ang celebration ng wedding nung unang panahon sa mga Jews is 1 week. No? Sa atin, sa panahon natin ngayon, in modern times sa Pilipinas, it's only 1 day. But in the province, no, medyo mahaba-haba, lalong-lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya nga ang sukatan ng ano nila doon, ng pagpapakasal, yung panahon yun, kung dito wine, no, dami ng swine, no, ng pig na kanilang kakatayin para gawing pagkain. No? So dito naubusan ng wine. Alam natin yung story na sa wedding in Cana. And nilapitan ni Mary, ang kanyang anak na si Jesus, na sinabi niya ganun, naubos na yung wine. Kaya tuloy ang tugon ng Panginoon Kristo, "Woman, what does that have to do with us?" Kung tatagalogin natin itong pananalita ni Kristo na ito is sa hindi marahas na Tagalog na translation, ano ang kinalaman namin diyan? No? Pero sa marahas na pananalita, no, anong pakialam ko diyan? Diba? Wala akong pakialam diyan. Which is minsan, no, sa buhay natin, pag may mga nangyayaring mga bagay-bagay, we can relate to that. Minsan tayo, bilang mga even Kristiyano, no, minsan wala tayong pakialam. Diba? Pero hindi ko sinasabi na walang pakialam talaga si Kristo. He's just pointing or making a point only. Pero sabi ng mother niya, no, alam naman natin yung nangyari, inutusan yung mga servants na sundin niyo ang inuutos ng aking anak kung ano man ito. At doon, makikita natin merong 6 na tapayan, no, lalagyan ng tubig. No? Na custom sa Jewish tradition na ito daw ay ginagamit sa purification. So, nilagyan nila ng tubig. No? Inutusan ng Panginoon, nilagyan nila ng tubig, then pinasubukan sa head waiter, at sabi nung head waiter, "Oy, napakaganda at ito yung finest wine na natikman niya." Pero kasi usually, alam naman natin sa story, na inuuna muna yung good wine pag nalasing na sila, no? Doon na nilalagay yung hindi masarap na wine. Para hindi na nila alam, lasing na sila, wala na silang alam doon. Minsan nga, yung iba nakakalimutan yung pangalan pag lasing na sila, di ba? So ito yung napakagandang bagay. Computing the amount of wine, of the very good wine, makikita natin, no? Sabi, 6 na tapayan, 30 gallons ang laman ng isang tapayan, kung tama ang aking pagkabasa. Kung imumultiply natin yun, 180 gallons. No? Para maintindihan natin ng gusto, pag kinonvert natin yun sa alam niyo yung 5 gallons ng tubig na tinataob natin sa mga dispenser na bilog, 36 na ganon, karaming wine.
Saan tayo nakakita ng gano'n? Sa mga wedding, nakakita ko siguro mga 10 cases, no? 20 cases. Pero kung itatranslate natin yon sa cases ng wines in modern times, actually 750 ml lang laman na isang wine, di ba? More or less nasa 50 plus boxes, no? ng wine, no? Ng isang case, no? 56 cases of wine. Na kung titignan natin, pwede nang uminom ang isang buong barangay, no? Masasatisfy na sila at malalasing na sila. So, ganun yung miracle na ginawa ng Panginoon Kristo. Pero I don't want to focus really on the miracle, no? I want to focus on how God supports us in our lives. First of all, yung miracle na sa buhay natin, aside from this, yung buhay natin is a miracle. When we were born in this world, it is already a miracle. And that miracle is supported by God. No? Hindi haphazard yung pinlano niya para sa atin. Pero He really orchestrated things that will really support life here on earth. And translating it to the church, no? Kung iisipin natin, no, the journey of our church, no? COTK, the Diocese of Manila in general, or BOCEC, but particularly here, no? Kung natatandaan natin yung plano natin dati to put up a big building, di ba? Big building. Na kung maiisip natin, matatandaan natin, gumawa pa tayo ng ng model na nilagyan natin ng mga rocks, di ba? Na yung model na yon ay merong towers, merong pang spires, at yun ang inaasahan natin na sana in the future ay maitatayo natin. But kung isipin natin ngayon, yung tinatayo natin is far from that. Di ba? Walang spire. Di ba? And even this building, ang original design nito is meron pa tong mas mataas na floors, di ba? May 2 floors pa sa taas. Pero ngayon, ganito lamang ang ginagawa natin. Well, ang isipin ba natin is, ano ba, nagkulang ba ang Diyos sa buhay natin? O iniisip ba natin na kaawa-awa ba tayo dahil nangyari sa atin to? Wala tayong pampagawa? Well, siguro sinusubukan tayo ng Panginoon. Dahil ang Panginoon, alam naman natin na hindi niya tayo iiwan o pababayaan. Ang importanteng bagay na makita natin sa buhay natin bilang isang Kristiyano o bilang isang simbahan is yung participation natin. Ang participation natin. Kaya nga siguro, very, very cohesive yung mga scripture natin ngayong umaga. Dahil sa Revelation, mayroong mensahe ang Diyos sa simbahan ng Ephesus. Diba? Yung simbahan ng Ephesus noon, ang mga tao doon ay, in the first place, they are very zealous. Diba? Madami silang ginagawa, busy sila, o binibigyan pa nga sila ng commendation ng Panginoon sa kanilang mga ginagawa. No, magaganda at mabubuti. Pero, meron lang isang bagay na sinabi ang Diyos sa kanila. Sabi doon, "But I have this against you, that you have left your first love." No? You have left your first love. No? In spite na sila ay busy at ginagawa nila yung mga bagay na yon, ang nangyari sa story sa Ephesus ay nag-died down. No? Nag-died down yung kanilang zealousness. No? Hindi nag-died down yung favor ng Diyos sa kanila. No? Nag-died down yung kanilang zealousness. Kaya nga dito, sinasabi ng Panginoon, magbalik loob lang kayo sa akin. No? Repent. And gaganda ulit ang buhay. So siguro yun ang reminder sa atin, lalong-lalo na sa panahon ng Epiphany, no? Na wag nating kaligtaan na ang mga bagay-bagay ay mangyayari lamang kung tayo ay magpa-participate. No? Hindi magic yung bagay na iyon. Parang sa atin, no? Miracle of life, pinanganak tayo. Lumaki tayo, naging 40 years old tayo, naging 60 years old tayo, pero hindi yung instant yun. No? Hindi yung magic yun. But growing or aging at that age is really a miracle because every day that we wake up is a miracle. But maraming factors ang nakapaloob sa bagay na iyon na ating paglaki
in stature or in maturity in our thinking, in maturity in our physical body, pero maraming factors na nag-participate, 'di ba? Naging tapat, 'di ba? Naging tapat sa atin yung mga teacher natin, naging tapat sa atin yung ating mga magulang, naging tapat sa atin yung mga tito at tita natin sa pagpapalaki sa atin, 'di ba? Naging tapat yung mga kapatid natin, no? Naging kasama natin sa paglaki at pagtanda. So, ito yung importante sa atin na kailangan nating mag-participate. Na sa kasabihan nga sa mga Pilipino, no, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Talagang nasa tao ang gawa. At kung hindi tayo gagawa, walang mangyayari. Ang importante, gumagawa tayo ng kaloob ng Diyos. Maaaring hindi natin nakikita, no, katulad ng mga servant dito na naglagay sila ng tubig sa tapayan. No, hindi na, ano bang gagawin ni Jesus dito? No? Titimplahan niya na lang ba ng sunny orange? Alam niyo yung sunny orange? Para magkaroon ng lasa. Kasi dalawang flavor yung sunny orange. Orange tsaka yung grapes. Nung bata ako, usong-uso yun. Pero sa ngayon, iba na uso ngayon eh. Diba? Ngayon, iced tea na eh. Gagawin ba? Ganun bang gagawin ng Panginoon? Pero minsan, vague. No? Hindi malinaw sa atin saan ba tayo dinadala ng Panginoon. Pero ang importante, ginagawa natin. Dahil eventually, we will come to a point that we will realize, oo nga pala, no? Tulad ngayon, kung ano man yung edad natin ngayon, sabihin natin, ikaw ay 50 years old na, 30 years old, 15 years old. How I became 15 years old. And when you look back, you will see the faithfulness of God in your life. Ganon din sa simbahan. No? May ito nakikita natin, hindi pa complete, but there will come a time it will be completed. Papaano? Kung tayo magpa-participate, kung meron tayong gagawin. Kung wala tayong gagawin, walang mangyayari. Diba? Kaya nga nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So yun lang ang importante sa atin. Let us continue to be faithful. Let us not be weary. Like the church in Ephesus, no? Huwag tayong mag-die down sa ating zealousness. Dapat patuloy tayo sa ating zealousness sa Panginoon and patuloy tayo, no? Hindi tayo nagsasawa, no? Dahil there will come a time we will see the completion of all things in our life. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen.